Good morning, good morning mga kahoots. Ah, Today marami tayong topic na gustong i-discuss, no? Regarding sa current political events na nangyayari sa ngayon, no? Lalong-lalo na doon sa confidential fund. Ah, According kasi doon sa marami ay si BP Sara daw, kaya ganun yung asta, 'di ba? Kaya ganun daw yung asta. Ayaw sumagot, mga ganyan ganyan ay dahil daw Bratinela, 'di ba? Dahil daw Bratinela. But for me, hindi siya hindi siya Bratinela lang, 'di ba? Hindi siya Bratinela lang. Meron din siya talaga na kabobohan. 'Di ba? Kabobohan, at saka may problem talaga doon sa may problem talaga doon sa kanyang confidential fund. Bakit? Kung sa akin kasi ang Bratinela yung nag-a-attitude ka, pero ito ha, Bratinela lang ha, kahit nag-a-attitude ka, yung pag nagsasalita ka, may laman yung sinasabi mo, 'di ba? Kasi kung Bratinela lang talaga siya, yun lang ang dahilan kung bakit hindi siya sumasagot. Excuse me, hindi yun ang tingin ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya, bukod sa Bratinela siya, ay bobo talaga. Kasi nga, hindi naman, di ba, hindi naman talaga siya makasagot. Anong nangyari sa confidential funds? Kasi, ako naman since hindi mo sinasagot talaga yung mga tanong, may problema talaga, di ba? May problema talaga na hindi talaga yun napunta as confidential funds. May pinuntahan yung funds na iba na hindi confidential, di ba? At hindi tayo magtataka kung iisipin ng lahat na nabulsa lang yung confidential fund. And besides, the mere fact na wala naman talagang confidential funds sa time ni BP Lenny ay at biglang nagkaroon sa kanya, anong ibig sabihin nun, di ba? Pero kasing talaga yun may ibig sabihin nun, at ako rin talaga hindi ako naniniwala na yung confidential funds na yan ay hindi na pag-usapan before na tumakbo sila as VP and President, 'di ba? Kasi nga yung duda na unitives yung samahan na yun hindi naman yun uniteams, 'di ba? Matagal na nating naririnig yan sa iba na ang tawag talaga nila doon ay unitives, 'di ba? Hindi uniteams. So, I doubt na hindi yan na pag-usapan yung tungkol sa mga pera-pera na ganyan, kasi dito naman sa Pilipinas parang karamihan ng politician natin parang dyan na lang naman umiikot 'di ba? That's number one. Kaya hindi ako naniniwalang Bratinela lang ang reason kung bakit siya ay nagagaganyan, 'di ba? Hindi yan Bratinela kasi nga sa akin ang Bratinela ay attitude ng isang tao, pero hindi yun, it doesn't mean, hindi yun sumasalamin na bobo ba siya or matalino siya, 'di ba? Iba yung Bratinela, iba rin yung kabobohan. Kasi syempre tumagal na rin naman, 2022 pa yan nangyari, ngayon ay 2024 na, ang tagal na, 'di ba? Yun nga rin yung sinabi ko last time doon sa COA, 'di ba? Na yung COA, kasi naging auditor din ako so yung COA dapat meron siyang prescriptive period lang na dapat dun ka sumagot. Hindi ka pwedeng mamili ka kung kailan mo gustong sagutin yung tanong na yon, 'di ba? Dapat may ganun si COA. Hindi yung papabayaan niya na umabot ng buwan ng taon at hindi pa rin naayos hanggang ngayon, tapos sasabihin politika yung dahilan, 'di ba? Hindi politika 'yan. Ang
dahilan niyan ay hindi napunta talaga ang confidential fund sa dapat kapuntahan niya, at yung alam naman na hindi na nga maganda yung pinuntahan ng ay hindi pa nag-isip ng mga dahilan para sabihin kung saan talaga napunta yung confidential fund na yon, 'di ba? Hindi sabihin 'di ba? Kasi talagang I believe na gamit siya ng hindi tama yung confidential fund. I believe na hindi siya nagamit ng tama. And I believe na hindi siya ma-explain or mahanapan ng sagot ng alibay para kahit papano ay magmukhang totoo yung paggastos doon sa confidential fund na totoong hindi na nakakaw, di ba? Hindi yun hindi mahanapan ng tamang sagot kasi ang tagal na, di ba? Number 2, yung marami kasing problema rin, marami ring mga statement siya dahil nga siguro galit siya, no? Kasi yan yung tandaan nyo, pagka galit kayo, never kayo magsalita hanggang hindi pa kayo nag-iisip. Hayaan nyo muna kumalma kayo, kasi once na hindi kayo kumalma tapos magsalita kayo ng tuloy-tuloy, mas malamang sa hindi mas lalabas kasi na mas lalabas yung ang pangalan niyan, mas lalabas na yung sasabihin mo ay hindi na pag-isipan ng masyado, 'di ba? Kadalasan ganoon Kahit ako pagka galit na galit ako, yung statement ko ay hindi kontrolado, 'di ba? Hindi kontrolado kasi nasasamahan siya ng emotion, at once na pag nagsasalita ka ay may kasamang emotion, at some point nawawala yung pagiging reasonable mo, 'di ba? Nawawala yung pagiging reasonable mo. Mas lumalamang yung gusto mong makasakit din kasi nasasaktan ka, at yun yung hindi maganda. Kasi yun, kadalasan yun ang nangyayari kay Sara Duterte, di ba? Maraming katulad yan, nagsabi siya ng although yun na-explain ko na yung suspensive condition, di ba? Parang ganun yung sa kanya, na kung hindi siya naman papatayin ay hindi niya papatayin yung mga tatlong nabanggit niya, no? Yung presidente, yung asawa ng presidente, at saka yung speaker of the house, 'di ba? Parang threaten lang naman siya kung may papatay sa kanya. Kung wala naman papatay sa kanya, wala yung threaten. But hindi lang na-consider doon nung nagsalita siya ng gano'n na yung crime kasi doon ay nakumit na, 'di ba? Ang crime kasi kahit hindi mangyari, walang pinagkaiba yan doon sa kasalanan ng tao, di ba? Nasa Bible yon na ang kasalanan ng tao ay 3, di ba? Sinasabi nun, sa isip, sa salita, at sa gawa. So ibig sabihin, 3 beses ka nagkakasala pagka in-execute mo pa, di ba? Halimbawa, inisip mo lang, sasaktan ko to, nagkasala ka na doon sa pag-iisip. Kung sinabi mo pa yon na papatayin kita, 2 beses ka na nagkasala. Nagkasala ka na sa isip, nagkasala ka pa sa salita, 'di ba? Ngayon, pag in-execute mo, pinatay mo talaga siya, 3 beses ka nagkasala. So 3 kasalanan yon, hindi yon isang kasalanan lang, 'di ba? Sa isip, sa salita, at sa gawa, even sa Bible sinabi yan So yung pagsasabi niya nang may kinausap na siya, 'di ba? Sinabi niya may kinausap na siyang tao na papatay doon sa ay the mere fact na nag-isip ka ng isang bagay na ganon sa isang tao, ay nagkasala ka na sa isip. 'Di ba? Sa isip nagkasala ka na 'Di ba? Although hindi mo pa ginagawa kasi nga may condition ka bago ko gawin yan Bago kita patayin, kailangan patayin muna ako. 'Di ba? Yan naman yung
Yun naman yung sinabi niya dun eh. Malinaw naman yun. So wala naman tayong masyadong problema dun. So yun yun. Yun yung sinasabi ko, no, na kahit hindi pa ay kasi sa batas kahit nagplaplano ka pa lang eh. 'Di ba hindi naman kailangan na gawin mo yung crimes eh. 'Di ba? Like for instance, pwede ka nang makasuhan ng anong tawag diyan? Treason. 'Di ba? Or yung pag-udyok, anong tawag doon sa English? Halimbawa, nakitahan ka ng isang plano sa bahay mo na papatayin mo yung isang importanteng tao sa lipunan. Nakita yon. Pwede ka na kasing makasuhan doon. Di ba? Pwede ka nang makasuhan doon. Hindi mo na kailangan i-execute. So, I don't know lang, bakit ang isang lawyer, graduate ng law, at certified naman, no, board passer naman, na isang abogado, ay sa sarili pa lang niya hindi niya na ma-apply yung napag-aralan niya, 'di ba? Isa pa, at tawag dito, nagugulat kasi rin ako dahil si Digong, 'di ba? Si Digong ay batikang prosecutor bago siya naging mayor, 'di ba? Naging siya, prosecutor. Ibig sabihin naging siya, probably nagtrabaho siya sa PAO as lawyer ng mga mahihirap at ang trabaho niya ay to prosecute. Kaya nga prosecutor, no? Or sa ibang private company na or sa kanya mismo prosecutor. So mahaba yung time. Mahaba kasi yung time na naging abogado si Duterte. Tapos magugulat ka nung hearing, meron siyang abogado. Di ba may abogado siya? Yung kasi yung hindi ko maintindihan. Kung nagtapos ka naman at meron ka namang pasado ka naman sa board, mas kailangan mo ng abogado, medyo natatawa kasi ako pag ganoon, di ba? Parang anong ginawa mo sa school? Di ba? Nagtatanga ka lang ba doon? Ang haba-haba ng pag-aaral ng law, tapos may board exam pa, tapos sasabihin mo kailangan ko ng abogado. Although naniniwala naman ako talagang may mga matatalinong abogado, hindi naman porke pumasa ka sa board, pumasa ka sa law, matalino ka ng tao. Isa sa good example nga ay si BP Sara na nakatapos ng kasi si Duterte nakita ko kahit papaano hindi siya natatakot magsalita kasi may laman siya, diba? May laman siya, matalino yung matanda kahit papaano. Ito kasing anak niya halatang hindi matalino. Pasensya na, hindi siya halata siya kasing hindi matalino eh. So talagang kahit anong gawin mo ay nahahalata sa kanya na hindi siya matalinong tao. Yun lang naman. Talagang hindi ko maramdaman. So lang tayo, magpapakarga tayo saglit, magpapapuno tayo ngayon ng natin, tangke. So hindi siya matalinong tao, no? Kaya tapos ngayon, kung hindi ka ba naman matatawa nung pinadalhan ng subpoena yata yon or ng notice si Zulaika Lopez, si Attorney Zulaika Lopez. Binuksan niya lang yung bintana, sinabi abogado na siya. Okay. Under the Constitution, hindi pwedeng tumanggap yung mga heads, 'di ba? Head of state like President, Vice President, Speaker of the House,
mga SC, lalong-lalo na yung head ng Supreme Court, Chief Justice, hindi sila pwedeng tumanggap. Even yung Senate President, hindi sila pwedeng tumanggap ng trabahong iba kasi nga nagtatrabaho sila dalawang beses kang sumasahod, mali yun sa batas, no? Except nga lalo na yun nga na nandun siya sa sa pinakamatataas na matataas ang position sa gobyerno, no? So medyo may problema siya doon. Kung lawyer siya, dapat alam niya yun bago siya nagsalita. Tapos magulat ka rin dahil sabi niya ay ang pangalan nito, sabi niya kinausap yung in-interview siya, di ba? Ang sabi niya, kinausap niya na yung mga magpapakarga lang tayo saglit. Pa-full tank. Sige. Ay. Saglit lang, magpapakarga lang tayo ng siguro to, less than 1,000 lang siguro to kasi halos puno pa naman, no? More than half. Ayun, tama ako. 7:45 pa lang. Tagal naman. Tagal. Pasagad ng konti.
May paano pa nga pumalit dito? Akala siguro si May. Basta pa papirma na lang po. Ang taas. So, nung in-interview si Sara Duterte, kung matatandaan ninyo, ang sabi niya, kinausap ko na yung mga lawyer ko eh. Di ba? Kinausap na daw niya yung mga lawyer niya. Doon sa kinasasangkutan niya, yun nga yung kasi ini-invite siya ng ano, di ba? Ini-invite siya ng pangalan nito ng NBI para imbestigahan yung pagbabanta niya sa buhay ng tatlong tao, no, kasama nga doon yung presidente. So, bali pinagbantaan niya si papa-explainin siya bakit ganon, di ba? So sabi niya kinausap na daw niya yung mga abogado niya kung a-attend siya. Nakalimutan ba niyang abogado siya? Abogado kasi si Sara, di ba? Abogado din yung tatay niya. Abogado din yung asawa niya. Abogado din yun. So tatlo na silang abogado. And yet kailangan niya ng abogado pang iba. 'Di ba? In fact nga merong abogado doon sa even si Zulaika Lopez, 'di ba? May abogado siya doon sa likod, 'di ba? Yung nagpakilala doon at pina-acknowledge pa ng ng Kongreso muna bago siya So yung parang inchik, yung maliit yung mata. Abogado rin daw siya ni Zulaika. 'Di ba? Nakakatawa 'yon, 'di ba? O sige, kayo ang magsabi. Iba kasi ito sa may teacher ako, 'di ba? Iba yung may teacher ako. Kasi kung ang tinapos ko ay business administration, tapos ang sinasabi ko namang magiging teacher ko na yan ay yung abogado naman na hindi naman law ang tinapos ko, 'di ba? Ano 'yun? Okay lang. 'Di ba? Okay lang 'yun. Kasi nga hindi naman 'yun ang expertise ko. Ang nakakatuwa kasi yung isang abogado na ang asawa ay abogado, na ang tatay ay abogado, baka nga may mga kamag-anak pa yan na iba pa na abogado din, ay kailangan ng abogado na mismong siya ay abogado at hindi naman siya bumagsak, 'di ba? Hindi naman siya pagsak sa board eh. Talagang certified and legit na abogado si Sara Duterte, and yet kailangan niya ng abogado. Si Zulaika naman, believe naman din ako sa kanya kahit papaano, dahil nga yung sabi ko sa inyo, hindi naman siya nagmumukhang tanga. Maring nagpapasigurado lang sila kahit abogado sila, kasi kahit naman ka abogado, kung hindi ka naman talaga sinasabi na pinakamagaling doon sa or pasangawa ka lang, kahit sa board exam pasangawa ka lang, kasi kung 75 at tapos pasado yun, naka 75 ka, although ikaw yung pinakamahina sa klase, di ba? Kahit naman tayo nakakapasa naman eh, parang sa kahit nung nag-aaral tayo, pagka natawag tayong 75, although pumasa tayo, mahina tayo kasi pasado lang tayo eh. 'Di ba? 'Di ba, tama ba ako? Okay. So kaya lang nakakatawa na
kumuha sila ng abogado, samantalang si Duterte nga din ay batikan na abogado, di ba? Yung tatay niya. Hindi ko rin alam kung bakit palagi na lang kasama niya si Panelo, di ba? Isang ibig sabihin lang noon na naniniwala siyang mas matalino si Panelo kumpara sa kanya. Di ba? At kung ako yon, halimbawa katulad yan, tapos ako ng business administration, hindi ko kakailanganin ng advisor na halimbawa tungkol sa makikipag-debate ako tungkol sa business administration na course, like marketing, like kahit nga ako yung pinag-aralan ko na law on sales, oblique, hindi ko kailangan ng katabing lawyer para tumulong sa akin kung makikipag-debate ako tungkol doon. Kasi pinag-aralan ko yun eh. 'Di ba? Pinag-aralan ko yun, so hindi ko kailangan. Kaya nagtataka lang talaga ako, but 'di ba? So kaya nga hindi ako naniniwala na baratinela si ginagamit niya yung pagiging baratinela niya para lusutan yung mga tanong. Tapos sinasabi niya kasi yung mga tao daw niya ay hinaharas. 'Di ba? Kaya nga nagkakasakit yung mga tao niya eh. Hinaharas daw. Actually, hindi ko naman siya nakitang hinaharas yung mga tao niya. Kundi tinatanong lang eh kung anong totoo. Bakit ba lahat ng mga tao na umattend doon na ang intention ay magsinungaling ay nagkakasakit? Kasi totoo yan na tataas yung blood pressure mo, magkakasakit ka talaga dahil mahirap kasi yung magsinungaling na alam mo yung katotohanan, di ba? Kasi si Zuleika, I doubt na hindi niya talaga alam na kung anong nangyari sa confidential funds, di ba? Kabubuhan yun. Sobrang close siya kay BP Sara, tas hindi niya alam kung anong nangyari sa chief of staff siya, di ba? Kaya siya ginawang chief of staff, galing pa nga siya ng Davao eh. Ginawa siyang chief of staff ni Duterte. Kasi sanay na siya dyan sa trabaho na yan, di ba? And probably sanay na siyang magsinungaling. Probably, I'm not saying confirmed yun. Probably. Di ba? Hindi tayo sure, pero suspekta lang natin. Personal opinion natin, hindi naman para siraan siya, di ba? Pero naniniwala ako, alam niya yon. Even yung isa na tumaas ang blood pressure, di ba? Magsabi ka lang kasi ng totoo. Ang dali-dali lang nun para sa sarili mo at hindi ang magkakaroon ka kasi ng high blood pressure kung naglalaban yung loob mo sa pagsasabing magsasabi ba ako ng katotohanan o magsisinungaling ako. 'Di ba? Doon naman talaga tataas yung mo ang blood pressure mo doon naman talaga tataas yan hindi naman tataas yan dahil pinatawag ka lang at tatanungin ka. Hindi naman tataas ang blood pressure mo doon Tataas ang blood pressure mo at magkakasakit ka kung alam mo sa sarili mo na alam mo kung totoong anong nangyari doon at magsisinungaling ka. 'Di ba? 'Yun naman ang totoo doon Bakit ka magkakasakit 'Di ba? Tapos tinatanong ka lang naman kung anong nangyari doon. Sinasabi ni Sara Duterte, hinaharas. Paano ka hinaharas? Pinagsasabi ka lang ng totoo. Parang kung kalbo ka, tinanong ka, kalbo ka ba? O 'di ba? Ang hirap sabihin na may buhok ako kung kalbo ako. 'Di ba? Unlike nung sabihin kong kalbo ko, yes, kalbo ako. Tapos, di ba? Anong masama doon? Pag may tinatago ka, yun, magkakaproblema ka doon. Kasi yung emotion mo nahahati sa dalawa. At yun ang nangyari doon sa mga tao ni Sara Duterte, di ba? Yung disbursing officer niya at saka yung si Sara Duterte ay si Zuleika Lopez ay alam niya kung ano talaga nangyari doon. Kaya lang, hindi niya masabi kasi nga nagbibigay din siya ng protection sa boss niya. Di ba? Nagbibigay din siya ng protection sa boss niya at
yan yung nakakapagpa-high blood at nakakapagpasakit sa kanya. Diba? Si Sulayka kasi nung ini-interview naman, okay naman, diba? Very relaxed kasi ilang pagkakataon nga lang yung sinasabi ko na napansin ko na ano siya na medyo nag-rattle siya. Ilang pagkakataon yung nag-rattle si Sulayka Lopez, diba? Ilan lang talaga. Bakit siya nagkasakit? Kasi nung ililipat siya sa ano, ang daming namamalimos na mga bata. Kasi namamalimos. nung tinatanong naman siya, hindi ko naman siya nakita na nagkaroon siya ng problema, and etc. Di ba? Wala naman siyang ganoon. Nagkaroon lang siya ng problema nung kinontem siya. Nakita ko na nag-rattle siya talaga nung kinontem siya, no? Ayaw niyang makontem. Bukod doon ay nakita ko rin siyang nag-rattle nung tumanda nga yung itsura niya samantalang gandang-ganda ako sa kanya nung nakaupo pa siya sa witness stand at tinatanong siya, no? Tumanda siya nung nasa camera, nung kinulong siya sa camera. Tas na-rattle siya nung nagkaroon siya ng panic attack nung ililipat siya sa city jail ng Mandaluyong. Doon siya nag-rattle. At totoo naman nakaka-rattle kasi nga yung imagination mo pa lang kung anong klaseng daratingan mo doon na kulungan ay mararatel ka na talaga. Kasi nga sobrang, di ba, na-explain ko naman sa inyo na mabuti pang mamatay kaysa makulong dito sa Pilipinas. Okay lang makulong ka sa Amerika, malalaki yung selda nila doon, makatao yung kanilang treatment doon sa kriminal. Dito sa atin kasi hindi ganoon hindi makatao. So since hindi makatao dito, sobrang liit lang dito ng mga kulungan, di ba? Sobrang liit lang ng mga kulungan dito. At talagang mararatel kapag sinabing ililipat ka sa city jail. Hindi lang na-explain sa kanya. Of course, hindi naman yan ikukulong doon sa regular, at dapat lang naman na hindi. Kasi nga kinontem ka lang. Yung kumbaga, pwede ka namang makontempt na nagsasabi ka ng totoo dyan sa camera kasi paniniwala nila yun diba? Paniniwala nila yun na nagsisinungaling ka or may tinatago kang kung ano, diba? So kaya hindi dapat na ikulong ka sa kulungan ng regular na prisoner, diba? Kaya siguro siya nagpanik kaya akala niya ikukulong siya sa regular. Pero kung babalikan natin, bakit ba nag-decide yung bakit ba nag-decide yung camera na ilipat siya doon? Kasi nga pumunta doon si Sara Duterte. Siya naman lawyer, 'di ba? Kung hindi ba naman talaga bobo, 'di ba? Kung hindi ba naman talaga bobo, kasi kayo magsabi kung hindi siya bobo. 'Di ba? Isa siyang lawyer. Alam niya na pag may bumisita na isang nakakulong, ang nakakabisita lang niyan ay kamag-anak. Tas kahit kamag-anak ka, merong oras lang na dapat mo siyang bisitahin. Hindi naman pwedeng bisitahin mo siya kung kailan mo siya gusto. Halimbawa, madaling araw, gusto mo siyang bisitahin. Hindi pwede yun. Lalong-lalo na yung makitulog ka doon sa kwarto niya. Diba? Tapos yung halimbawa, inoccupy mo yung kwarto ng kapatid mo doon sa kamera kasi kapatid mo naman hindi naman pwedeng dahil lang yung kapatid ko ay CEO na isang company ay pwede na akong pumunta doon sa opisina ng kapatid ko at magstay ako doon at magperma-perma ako ng mga dokumento doon, di ba? Hindi pwede yun. So yun nga yung sinasabi ko na hindi lang siya Bratinela, di ba? May kabubuhan pa siyang taglay Diba may kabubuhan talaga siyang taglay. So yun yung mga take ko lang doon. So doon naman sa statement ni sa statement naman ni BBM na nag-leak. Doon muna tayo sa nag-leak. Nag-leak daw yung text niya. Na pinipigilan yung
yung Kamara na mag-file ng impeachment complaint para kay Sara Duterte, wag daw mag-file. 'Di ba? Ay bibilhin nyo ba yung statement na yon na hindi niya alam kung paano nag-leak yon? 'Di ba? Napaka very obvious naman yon na biruin mo, ite-text mo lang, magte-text ka ng sensitibong bagay na ganun sa isang tao na alam mo na sobrang dikit sa'yo. 'Di ba? Na sobrang, hindi mo noon pwedeng i-chat ba niya doon yung ite-text lang ba niya doon yung isang pangkaraniwang congressman? Of course, hindi naman pangkaraniwang congressman ang ite-text mo doon. Malamang si Romualdez ang tinext niya kasi pinsan niya yun, or yung chairman ng committee, 'di ba? Doon siya mag-text. Hindi naman siya basta-basta magte-text kung kani-kanino eh. At hindi, kahit sabihin mo pa na yan ay chairman ng committee, kung hindi naman niya alam na ka-close niya yan, hindi yan magte-text. Doon kabubuhan yon na magli-leak yan. Di ba? Intentional yung pag-leak niyan. Di ba? Wag na nga tayo bobo na lang kasi maniniwala doon sa salita na nag-leak yan. May intention talaga na i-leak yan para sabihin na, oh ayan ha, Sara ha, wala akong kinalaman dyan sa wala akong kinalaman dyan sa mga attempt na na ikaw ay anong tawag doon? Ano yun? Iibik. Anong tawag doon? Ay, naku, nakalimutan ko na naman. Basta, mamaya maisip ko yan. So, walang parang ilik para intentional yun na hindi ako pumapayag na i-impeach ka, 'di ba? Hindi ako pumapayag, hindi sa akin ang galing yung impeachment na 'yan. 'Di ba? Parang ganoon, tumulong pa nga ako. Oh, 'di ba? Diyos ko naman yung mga ganyang katangahan gawin naman ng maayos, 'di ba? Gawin naman ng maayos yung tungkol diyan, yung paggagawa ka ng katarantaduhan, make sure naman medyo yung malinis, yung may pinis nga, 'di ba? Sabi na yung kahit magnanakaw ka, maganda yung pagnanakaw mo. 'Di ba? Parang ganoon, may pinis. Ay, 'di ba yung sasabihin na, Diyos ko, na may nag-leak. Kabubuhan yun eh. Bahala kayo kung gusto niyo maniwala na totoong sinabi yun, 'di ba? Alam mo, ako naniniwala ako na si Bongbong Marcos ay ayaw galitin kasi sobrang galit na ni Sara Duterte. Kung ano-ano nang ang pinagsasabi sa kanya, niyurakan na nga yung ng tatay niya, 'di ba? Inano na nga yung sa tatay niya, 'di ba? Huhukayin, itatapon sa Tapos ngayon papatayin naman siya. Pero chill lang si Bongbong, 'di ba? Hindi siya nagsasalita. Kasi ang suspecha ko naman ay ganito. Ito naman ang suspecha ko. Na may alam tong tao na to, 'di ba? Ayaw kong galitin to dahil may alam ito na once na ginalit ko ay baka bumalik ito sa akin at may ibunyag. Ano naman 'yon? Personal opinion ko kasi may narinig na rin naman ako eh. So, gusto ko lang mapatunayan kung totoo 'yon. So yun nga, kaya nga feeling ko kaya ayaw ding sobrang galitin to si Sara Duterte. Might be may alam tong isa na pwedeng yun, opinion ko lang na maaari na may alam tong isa na maaari niyang ibulgar kung gagalitin ng gagalitin, no? Kaya kahit nga sabi niya parang bida, di ba? Parang bida na nagpapabugbog lang. Okay? Pwede ring mali naman ako at yun naman ay suggestion lang ng kanyang PR team kasi nga ako believe din naman talaga ako sa nag-PR team kay Bongbong Marcos pamuhat nung nagplano siyang tumakbo, 'di ba?
sobrang dami sa Facebook ng mga naglabas ang mga bagay na magaganda at mga taliwas sa totoong nangyari nung mga panahon ng tatay ng mga Marcoses na yan, ay ang daming lumabas na hindi totoo, di ba? Yung parang nilinis yung pangalan nila hanggang sa mapunta na nga even yung pagpili kay Sara Duterte. So makikita natin sobrang galing ng PR team ni Bongbong Marcos. So probably rin ay yun ang sinabi ng PR team na huwag mo na lang sagutin kasi nga nakakatalino rin kasi yung halimbawa may isang bubong nang lalait sa'yo kasi hindi mo pinapatulan, di ba? Ingay siya ng ingay. Lumalabas din na professional kang tao na hindi ka pumapatol sa hindi mo ka-level, di ba? Parang ano yun kasi, parang hindi kita ka-level, wala naman ako makukuha kung makipag-away ako sa'yo. Kaya nga maraming pwedeng anggulo na tingnan dyan. No? But anyway, magaling talaga yung PR team ni Bongbong Marcos. Di ba? Magaling yung PR team niya. Ano pa ba? Ayun, yun yung take ko doon sa baka doon sa mga nag-click issue ni Bongbong Marcos. Hindi maganda yung pagkakagawa nila ng nun. 'Di ba? Hindi maganda yung pagkakagawa ng alibay nun. 'Di ba? Hindi ako nagagandahan doon sa paggawa talaga ng hindi kasi ako nagagandahan talaga doon sa paggawa ng alibay ni Bongbong Marcos na yun, no? Na nag-leak yung mga ganyan-ganyan. Ako naniniwalang totoong nag-leak yun. Ang totoo nun ay part yun ng moro-moro na gagawin nila para sabihin na kahit anong mangyari ay andyan pa rin ako, nakasuporta ako sa BP at nagtatrabaho lang ako. Yun lang naman yan, di ba? Yun lang talaga yun. So ano pa bang issue? Yung sabi nila na wala na ring oras kung magkakaroon ng impeachment, nasagot ko na rin naman yan, no? Na ako'y hindi naniniwala naman na yung kung ang magiging basis ng kanilang impeachment ay yung tungkol dyan sa possible na plunder, corruption, malversation, o plan or kung ano man, 'di ba? Parang tungkol sa confidential fund, sa akin hindi pa siya napapanahon. Kasi nga not unless i-declare yan ng 'di ba? Not unless i-declare yan ng Kamara na yung paggamit ng funds ay final na nalustay, na nabulsa. That's the only time na masasabi natin na pwede na tayo mag-file ng impeachment sa kanya kasi malinaw na nanakaw yung funds, 'di ba? In the mere fact na hindi pa nananakaw, hindi pa nagkakapag-declare ng gano'n na nanakaw yung funds, hindi pa tama, 'di ba? Wala pa sa ayos. Wala pa sa tamang timing na mag-file ng impeachment sa kanya. Sa akin palagay, ganun ang ko kasi kung babasihan mo ay batas, hindi pa tapos eh. Pwede pa niyang later on ma-justify na legit yung paggastos niya, 'di ba? Pwedeng tanggapin pa rin ng COA yan at sabihin niya sa korte, yan tinanggap na ng COA. 'Di ba? So mababaw kasi, Although yung impeachment trial diyan sa Kamara ay alam naman natin na political 'yan, hindi naman 'yan crimes. 'Di ba? Political 'yan.
yung ano dyan, yung kasi kahit dyan ay hindi ka guilty, basta naniniwala yung mga senador, di ba? Pag naniniwala yung mga senador na guilty ka, kahit hindi ka naman guilty, pwede ka maging guilty. Like yung the case of Corona, di ba? Yung sa case ni Corona na-impeach yun, na nakita natin ang babaw-babaw naman ng pinaglaban ng mga kongresista doon, di ba? Napakawalang laman. Even yung hindi naman na-impeach si hindi na-impeach si Sereno, pero ang babaw din nung kay Sereno, di ba? Sobrang babaw din nun. Salin lang yun. Nasabi ko nga kung bago pa lang siya ma-appoint na Chief Justice, hiningi na sana yung mga salin na yan, di ba, para hindi yan magiging issue later on, di ba? Hindi yung sobrang babaw niyan tapos ginamit yun para tanggalin siya sa position niya. So dito sa Pilipinas kasi ang dami talaga ditong politika na mabubuisit ka, no? Kasi dito politika yung gumagana, hindi yung totoong rule of law. Hindi ako naniniwalang rule of law ang nagpapatanggal dyan sa mga yan. Talagang But anyway, ano pa bang hindi ko na-touch na topic doon sa mga lumabas ngayon? Tapos ngayon, ito pa pala, no? Kung hindi ka ba naman tanga, di ba? Sobrang hindi rin napakalinis nun. Yung si Sara Duterte ay hindi naka-attend sa NBI hearing because of hindi siya nakarating because pupunta siya sa kamera. Diba? Kaya nga yung mga kongresista, sabi niya, nagamit tuloy kami ni Sara Duterte para hindi pumunta sa hearing ng NBI, diba? Parang sobrang yan yung alam niyo yun, yung sabi ko nga, kung pwede ka naman magtatanga, pwede ka magtatanga, but make sure lang yung pagiging tanga mo, yung hindi naman obviously na tanga ka, diba? Hindi obviously na tanga ka. Kung gusto mo magtatanga, okay lang, wag lang very obvious na tanga ka. Yun, isa pa, last topic na lang before akong hindi ko alam naka-green na, no? Pero hindi pa umaabante, no? Lalo na itong side ko hindi umaabante. Last na lang, yung tungkol sa nagsabi si Sara Duterte, humihiling siya sa NBI na bigyan siya ng copy ng mga itatanong tungkol doon sa pagbabanta niya sa Pangulo, doon sa First Lady at saka kay Romualdez. Bigyan daw siya ng advance question, di ba? Sige nga, kayo nga magsabi kung matalinong tao ka, tapos lawyer ka pa. Lawyer ka, di ba? Tama ba yun na kailangan magbigay ng question sa'yo para alam mo kung anong isasagot mo? Parang tanga, di ba? Pagsusulit yun walang pinagkaiba sa pagsusulit sa school. Mangungopia ka. Of course, pag nagbigay yung NBI, para namang tanga yung NBI, di ba? Tanga na nga yung nag-request, tanga pa yung NBI pag nagbigay siya ng mga possible na itatanong kay Sara Duterte. Kasi unang-una, bobo lang yung hihingi ng advance na copy ng question and answer na gagawin sa iyo doon. Walang pinagkaiba yun sa nag-i-exam ka, tapos kailangan mo ng kodigo, di ba? O ngayon, sige, pag sabihin niyo sa akin, tama pa ba na tumakbo yan na Vice President? Kayo ang tanungin ko. Di ba, kung iboboto nyo pa yan, despite of ditong sa mga kabubuan na to, iboboto nyo pang presidente yan sa susunod na election, ay suko na talaga ako sa mga Pilipino. Yung kumbaga, kung tanga na si Duterte, mas tanga pa yung mga taong boboto dyan. Totoo lang, pasensya na.
Kasi tanungin mo ba naman na, Diyos ko, Mariosep, isa kang abogado, isa kang mataas na politician, Vice President of the land, second highest officer of the land. Tapos iimbitahan ka doon sa ano, ang tapang-tapang mo magsabi-sabi na ipapapatay mo, tapos biglang sasabihin mo, pinapatawag ka lang dito, sasabihin mo bigla na ano, na sasabihin mo bigla na kailangan bigyan nyo ako ng copy ng question and question para masagot ko. Tangina talaga, 'di ba? Parang tanga. Parang tanga talaga, totoo lang. Totoo lang, parang tanga 'yon. Yung tatanungin ka, 'di ba? Yung tatanungin mo siya kung anong ibibigay mong question. Kaya ka nga iniimbitihan doon ay para alamin kung guilty ka ba o hindi. 'Di ba? Ngayon, kung paghahandaan mo yung question and answer at ibibigay ng dalawang bagay doon. It's either tanga ka or tanga yung NBI or dalawa kayong tanga. 'Di ba? Pasensya na, talagang ganun lang kasi talaga ako. Kasi ako talaga, totoo na, hindi ko kasi talaga ini-expect sa isang Vice President ng bansa and second highest officer of the land na ganito yung magiging sagutan sa interview. Ganito yung tapos kahit hindi in-interview, ang mga statement ay pangtanga. Diba, hindi ko kasi talaga inaasahan na ganun. Kaya lang, wala tayong magagawa Yun na talaga siya Yun na talaga wala naman tayong magagawa diba? Siya na yun. Kasi hinayaan natin kasing maupo. Sa ganun din yung sinabi ko sa kanya yung sa tatay niya Kung yung tatay ni si Digong ay naniniwala ako na 2,000% na naniniwala ako na bagay siyang in my heart and in my head. Naniniwala ako na bagay na siya ay pit na maging mayor ng maging mayor ng Davao. Talagang naniniwala ako na pit si Digong na maging presidente, mayor ng Davao. Ganon din, naniniwala rin ako na si Sara Duterte ay pit din na maging although mas mataas yung confidence ko dun sa tatay niya, pero naniniwala rin ako na pit din siya para maging mayor ng Davao, si Sara Duterte. Kasi yung tapang nila, yung pagiging bratinela niya ay magpipit doon sa ganon na sitwasyon. Yung magulong sitwasyon ng Mindanao ay magpipit yung angas nila. Maangas diba? Yung angas na yun ay talagang totoo lang ay magpipit yun ng husto doon sa kila Sara Duterte. So yun ay paniniwala ko na na merong basis na bagay siya doon. Pero kung sabihin mo magiging presidente na naman siya, anong gagawin niya sa presidency? Diba, anong gagawin niya sa presidency dito sa Pilipinas? Kung yan pa nga lang hindi siya makasagot ng tama madali na lang yan. Diba? At saka considering mas malaki yung confidential fund doon. Trillion ang confidential funds ng Kasi sinasabi rin nung isa pa rin pala, last na lang talaga, promise. Yung sinasabi din ng mga abogado na pag daw hindi inaprubahan yung 2 billion ay ang tatamaan doon ay yung mga tao. Yung mga tao daw na beneficiaries ng maraming pamigay ng BP, tatamaan yun. 'Di ba? Tatamaan yun doon sa pagka hindi naging 2 billion. Ako naman,
Marami nang pwedeng tumulong dyan, DSWD. Doon ilagay yung doon ilagay yung pera na tinanggal kay Sara Duterte. Mas marami matutulungan doon. Diba? Tsaka mas kukunti doon yung corruption. Hindi katulad nito, ang dami-dami nung laki-laki ng corruption, hindi natin malaman kung saan napunta talaga yung pera. E di yung idadagdag nyo sa Office of the Vice President, idagdag nyo na lang sa DSWD. Idagdag nyo na lang sa PhilHealth. Doon nyo na lang idagdag para mas marami at nakakasigurado tayo na may matutulungang maraming tao. Hindi yung katulad na, dadagdag mo kay BP Sara, yun na nga lang niya, confidential funds, hindi niya masagot ng ayos, tapos dadagdagan nyo pa ng pera. Di ba? Tama na yun. Kung binigyan na 700 something million, yun na lang ibigay nyo sa kanya. At least limited na yung kung sakasakali dyan na pagkakakitaan nila, very limited na yun, di ba? Kung sakasakali lang, I'm not saying may mangyayaring ganon. Kung sakasakali, at least maliit na lang. So yun lang siguro, na take up ko naman siguro lahat ng mga issues ngayon, no? Issues ngayon. But very simple lang, no? Very simple lang na wag kayong magsalita kung hindi naman kayo matalino. Wag kayong magsalita nang hindi nyo pinag-iisipan, yung nahuhuli yung utak nyo kaysa sa bilis ng bibig nyo. Kasi ako mabilis ang bibig ko, pero bago pa lumalabas yan, may kasunod na akong naiisip. So ganon. So dapat ganon din yung mga katulad nung nagsasalita na katulad ni BP. Bago nagsasalita, ikaw naman kilala mo sarili mo, tansyahin mo yung sarili mo kung pag nagsasalita ba ako at nag-iisip ako, ay nagsasabay ba yung salita ko at saka yung iniisip ko, diba? Kung hindi, tahimik na muna. Kung hindi, tahimik na muna, kasi kawawa ka lang. Maraming masasampa sa yung kaso na baka hindi mo nakakayanin dahil yung iilan pa nga lang ayaw mo nang puntahan. 'Di ba? Ang tapang-tapang mong magbigay ng statement na ganon, tapos biglang hindi ka pwedeng pumunta ng ng NBI kasi busy ka. Kahit wala ka namang ginagawa, ay busy ka, 'di ba? So maaga tayong makakarating ngayon sa opisina, no? Ang aga. Kasi nagahan ko rin dahil ang aga ko rin kasi nagising. 3:17 gising na ako, tapos hindi na ako nakakatulog. Pero may isang stop ako dyan, sobra yung niya, sobrang aga ng gising niya. Sobrang aga talaga, nakita ko may mga mas maaga pa sa akin. Anyway, yan na lang muna. Thank you. Bye muna. Bye.